Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako si Teacher Rachel at natutuwa ako na makasama kayo upang mag-aral at matuto. Handa na ba kayong tuklasin ang ating bagong aralin? Kung ganun, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Ang ating asignatura sa araw na ito ay Filipino 2, Week 2, Quarter 1. At ang ating paksang aralin ay Batang Magalang, Kayamanan ng Bayan. Para sa ating panimula, ang magalang na pananalita ay ginagamit upang ipakita ang paggalang sa kausap. Ang pagiging magalang ay isang magandang asal na dapat taglay ng isang batang kagaya mo. Sa araling ito, malalaman mo ang paggamit ng magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon o pagbati. Para sa ating unang gawain, gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa gawaing ito, kinakailangan ng partisipasyon ng miyembro ng pamilya. Para sa mga magulang, kapatid o taga-alaga, gabayan ang mag-aaral sa pakikipag-usap sa telepono. Maaaring umakto bilang isa sa mga tauhan sa dialogo kasama ang inyong anak, kapatid o alaga. Matapos basahin ang usapan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Narito ang isang sitwasyon. Halina't basahin natin. Kring, kring, kring. Michael, pakisagot ang telepono. Wika ng kaniyang nanay. Opo, inay, sagot ni Michael. Mabilis na lumapit si Michael sa telepono at sinagot ang tawag. Sabi ni Michael, "Magandang araw po. Sino po sila?" Sagot naman ni JP, "Ako si JP, ang kaibigan ng iyong ate Lovey. Maari ko ba siyang makausap?" Ang sagot naman ni Michael, "Opo, sandali lang po. Tatawagin ko po si ate Lovey." Mga bata, naisagawa nyo ba ang paggaya sa ating sitwasyon? Kung ganon, base sa ating binasang sitwasyon, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang bata sa kwento? Tama, ang bata sa kwento ay si Michael. Pangalawa, ano-anong magagalang na salita ang kanyang ginamit? Siya ay gumamit ng po, opo, at magandang araw po. Pangatlo, anong uri ng bata si Michael? Mahusay, si Michael ay isang batang magalang. Pang-apat, gumagamit ka rin ba ng mga salitang ito? Magbigay ng iba pang halimbawa ng magagalang na salita. Mahusay, narito ang ilang halimbawa. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Mapagpalang araw po. Pasensya na po. Panglima, tuwing kailan natin ito dapat gamitin? Tama. Ginagamit natin ang mga magagalang na pananalita sa lahat ng pagkakataon, lalo na kung ang kausap natin ay mas nakatatanda sa atin. Narito naman ang pangalawang gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan ng check kung dapat bang gawin at X naman kung hindi. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Una, hayaang tumunog ang telepono. Ito ba ay
dapat mong gawin o hindi? Ang iyong sagot ay tama. X ang sagot dahil ito ay hindi mo dapat gawin, lalo na kung importante ang nag-iintay na sagot sa telepono. Pangalawa, ibaba agad ang telepono pagkatapos mong magsalita. Mali o X. Hindi mo dapat agad ibaba ang telepono pagkatapos magsalita. Maaari kang magbigay ng isang magalang na salita bago matapos ang usapan. Pangatlo, bumati ng may paggalang tuwing may kausap na tao sa telepono. Tama. Ito ay dapat nating laging ugaliin. Pang-apat, maging mahinahon sa pakikipag-usap sa iba. Tama. Check. Pang-lima, makinig sa nagsasalita at huwag itong sabayan. Ang iyong sagot ay check. Hindi natin dapat sinasabayan ang taong nagsasalita dahil maaaring hindi natin sila maintindihan. Para naman sa sunod na gawain, gawain sa pagkatuto bilang 4. Piliin ang tamang sitwasyon sa bawat tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, binati ka ng iyong kapitbahay. Ano kayang maaari mong itugon? A. Magandang araw po. B. Maraming salamat po. C. Pasensya na po. O D. Makikiraan po. Ang tamang sagot ay tama, A. Magandang araw po. Dahil ikaw ay kanyang binati, dapat mo rin itong suklian ng isang pagbati din. Pangalawa, binilhan ka ng bagong damit ng nanay mo. A. Magandang araw po. B. Maraming salamat po. C. Pasensya na po. D. Makikiraan po. Mahusay. Ang dapat na iyong tugon ay maraming salamat po. Pangatlo, mayroong nag-uusap sa daraanan mo. Ano kaya ang maaari mong gawin o sabihin? A. Magandang araw po. B. Maraming salamat po. C. Pasensya na po. O D. Makikiraan po. Tama. Ang sagot ay D. Makikiraan po. Para naman sa ating sumunod na pagsasanay, gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat ang P kung ang pahayag ay nagpapakita ng magalang na pananalita at HP kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, maraming salamat po. Ito ba ay nagpapakita ng magalang na pananalita? Ang iyong sagot ay tama. P. Nagpapakita ng paggalang na pananalita. Pangalawa, pasensya na po. Ang sagot ay P. Isang magalang na pananalita. Pangatlo, iabot mo nga sa akin iyan. Ang iyong sagot ay HP. Ito ay hindi nagpapakita ng magalang na pananalita. 4. Magandang araw po. Tama. P. At pang-5, ayoko niyan.
HP, hindi nagpapakita ng magalang na pananalita. Ngayon naman, para sa gawain sa pagkututo bilang 6, tukuyin kung kailan ginagamit ang magagalang na pananalita sa ibaba. Isulat ang PB kung ito ay pagbati, PH kung pahintulot, PU kung ito ay paumanhin, at PG kung pagtanggap. Number 1, maraming salamat po. 2, ipagpaumahin po ninyo ang aking ginawa. 3, magandang araw po sa inyo. 4, tuloy po kayo sa loob. At pang-5, maaari po ba akong humiram ng aklat? Maaari nang magsagot, mga bata. Ngayon, tignan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Una, maraming salamat po. Ito ay PG dahil ito ay nagpapakita o nagpapahiwatig ng pagtanggap. Pangalawa, ipagpaumanhin po ninyo ang aking ginawa. Ito ay PU. Ito ay nanghihingi o nagpapahiwatig ng paghingi ng paumanhin. Pangatlo, magandang araw po sa inyo. Tama, PB, dahil ito ay nagpapakita ng pagbati. Pang-apat, PG, dahil ito naman ay nagbibigay o nagpapahiwatig ng isang pagtanggap. At pang-5, maaari po ba akong humiram ng aklat? Tama, PH, dahil ito ay naghihingi ng pahintulot. Mga bata, kailangan nating laging tandaan na ang magagalang na pananalita ay ginagamit upang ipakita ang paggalang sa kausap. Ang pagiging magalang ay isang magandang asal na dapat taglay ng isang batang kagaya mo. Maipapakita ang paggalang ayon sa tamang pagkakataon. Una, sa pagbati. Halimbawa, magandang umaga po sa inyo. Pangalawa, paghingi ng paumanhin o pagtanggap ng paumanhin. Halimbawa, paumanhin po ma'am, hindi ko po agad na ibigay ang inyong lapis. C, paghingi ng pahintulot o pakiusap. Halimbawa, pwede ko po bang hiramin ang inyong aklat? D, pagpapakilala. Halimbawa, ako po si Ethan, 7 taong gulang. Ngayon, ituloy natin ang gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Piliin sa mga sumusunod na pahayag ang dapat mong sabihin na naaayon sa sitwasyon. Isulat sa kwaderno ang letra ng tamang sagot. Tumawag sa telepono ang kaibigan ng ate mo. A, magandang araw po. Sino po ang hinahanap nila? O B, sino to? Sino ang hinahanap mo? Ano ang inyong sagot? Tama, ang dapat nating itugon o isagot ay, magandang araw po, sino po ang hinahanap nila? Letter A. Sumunod, mayroong tumawag sa telepono, ngunit mali ang numerong kanyang tinawagan. A, anong kailangan mo? B, naku, pasensya na po, wala po dito ang hinahanap ninyo. Tama, ang dapat nating isagot ay B. Naku, pasensya na po,
wala po dito ang hinahanap ninyo. Pangatlo, may kumakatok sa inyong pinto pero hindi mo agad ito mapuntahan. Ano ang dapat mong isagot? A. Ano ba yan? Ang ingay naman. B. Sandali lang po, papunta na. Ang iyong sagot ay tama. Kailangan natin itong sagutin ng may paggalang pa rin. B. Sandali lang po, papunta na. Pang-apat, inutusan ka ng nanay mo na tawagin ang ate mo para kumain. A. Tatawagin ko na po, inay. B. Ako na naman uutusan? Ang tamang sagot ay A. Tatawagin ko na po, inay. At panghuli, pagod ang tatay mo sa paggawa ng nasirang kabinet. A. Tatay, magpahinga na po muna kayo. O B. Tatay, hindi ka pa ba tapos? Siyempre, ang dapat nating isagot ay tama. Tatay, magpahinga na po muna kayo. Magaling mga bata, lahat ng inyong sagot ay tama. Para naman sa gawain, bilang 8, ibigay ang tamang pahayag na nararapat mong isagot sa mga sumusunod na sitwasyon. Isulat sa kwaderno ang iyong mga kasagutan. 1. Binati mo ang iyong guro sa pagpasok. Ang iyong sasabihin ay, magandang araw po, Ginang de Guzman. Pangalawa, nang hihiram ka ng pantasa sa iyong kaklase, paano mo ito dapat sabihin? Tama. Maaari ko bang mahiram ang iyong pantasa? Pangatlo, magpapaalam ka na lalabas upang umihi. Ano ang iyong sasabihin? Ma'am, maaari po ba akong lumabas upang pumunta sa palikuran? Pang-apat, nahulog mo ang lapis ng iyong kamag-aral. Ano ang dapat mong sabihin? Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Pang-5, binigyan ka ng kaklase mo ng baon niyang tinapay. Tama. Maraming salamat sa iyo. Ikaw ay dapat na magpasalamat. Magaling mga bata. Nasagot nyo ng maayos at tama ang ating mga gawain. Para naman sa ating huling gawain, gawain sa pagkatuto bilang 9. Ngayong alam mo na ang paggamit ng magagalang na salita, gumawa ka ng isang comic strip na nagpapakita ng paggamit ng magagalang na pananalita. Narito ang ilang mga halimbawa. Mga bata, sana ay naunawaan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli,